Taong 1970, bago pa man naging bahagi ng Sultan Kudaratang Colombo, ito ay naging bahagi muna ng Cotabato. Walang maayos na transportasyon. Tanging kalabaw lamang ang nagsisilbing sasakyan ng mga tao, paakyat at pababa ng bundok. Sa ganitong klase ng pamumuhay, lumaki ang aking lolo sa tuhod na si Loren. Pagkakaingin at pagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay at mga alamang ugat ang kanilang kabuhayan. Kasama na doon ang pagpupunla ng mga uri ng palay na kung tawagin ay bisya. Tuwing Miyerkules naman ang baba nila ng bundok para ipagbili ang kanilang produkto at mamili ng mga kailangan nila para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. 18 taong gulang si Loren nang mahumaling ito sa isang dalaga na si Belinda. Napakaganda ng dilag na ito at maraming binata ang nahuhumaling sa kanya. Siyempre, isa na dito si Loren. Subalit sa kung anong dahilan, kung bakit ang mga manliligaw ng babae ay hindi tumatagal, na para bang may mga sumpa ang mga ito na kung hindi namamatay ay nawawala naman. Isang araw, umuwi ang kaibigan ni Loren na si Gibo. Galing ito sa isang bayan sa Davao. Gawa ng doon ito nag-aaral. Umuwi lamang ito ng Colombia para magbakasyon noon. Tinanong din ito si Loren kung gusto din ba nitong mag-aral dahil may alam siyang tumatanggap ng batang gagawing scholar sa paaralan. Kumbaga, sa panahon ngayon ay working student. Magtatrabaho ka pero sa halip na sahod ang ibabayad ng kapalit ay pag-aaralin siya ng kanyang pagtatrabahuan. Ano tol, game ka ba? Tanong sa kanya ni Gibo. Maganda sana yan tol. Sige, magpapaalam ako sa tatay ko. Kinahapunan ay hinanda ni Loren ang kanyang mga inaning gulay at mga halamang ugat. Dadali niya ito pababa ng patag para may benta. Makikita na naman ang babaeng hinahangaan niya. Walang iba kundi si Belinda. Tinanong niya ang kaibigan na si Gibo kung sasama ba ito sa kanya. Hindi naman kasi sila gaanong malayo sa patag. Nasa 45 minuto lamang na lakaran nun at makakarating ka na. Pumayag si Gibo dahil medyo matagal na din itong hindi nakakapunta sa kanilang pinagbebentahan ng kanilang produkto. Kung kaya't excited din ito na makitang muli ang lugar na naging bahagi na rin ng kanyang kabataan. Kinabukasan ay maaga pa silang bumaba ng burol. Pagdating nila sa patag ay marami na mga mamimili ang naghihintay ng iba't ibang mga produkto na galing sa bundok. Kagad na nilang ibinaba ang kanilang dalang produkto nun at inilabas sa sako. Kasunod doon ay ang pagiging abala na ni Loren dahil marami nang mamimili ang lumalapit sa kanya para bilhin ang kanyang mga paninda. Maganda naman kasi ang kanyang mga produkto kung kaya't marami siyang parokyano. Nawala na sa kanyang tabi si Gibo. Nagpaalam itong bibili lamang ng palamig. Pero inabutan pa ng 1 oras bago ito nakabalik. At nang bumalik ito ay napakaganda na ng ngisi nito na animoy. Nanalo sa loto. Oh tol, ba't ang saya mo yata? Di matigil-tigil yung ngiti mo. Anong magandang balitang nasagap mo? Hindi balita yung nasagap ko tol. Nakakilala ko ng magandang binibini. Pagyayabang pa nito. Naku naman, iba talagang tisoy. Kansyo pa dito ni Loren. Ano tol, kailan kayo muli magkikita? Tanong niya dito. Baka bukas tol. Sigurado pupunta ako ng patag bukas para makita siya. O anong pangalan niya tol? Kapag binabanggit na ni Gibo ang pangalan ng babae, nabibingi siya. Na tila ba hindi naririnig ni Loren o hindi naging buo ang pangalan nito. Magpaganon pa man ay hinayaan niya na lamang yun gawa ng maraming namimili ng mga panahon na ito. Kinabukasan habang naghahanda si Loren para pumunta sa kanilang kaingin, nakita nito si Gibo na bihis nun. Aga mo naman pumorma tol. San punta natin? Di ba nga tol magkikita kami ni... Binanggit nito ang pangalan ng babae. Pero hindi na naman ito narinig ni Loren.
Gusto mo bang samahan kita, tol? Tanong nito. Pero sumagot si Gibo na hindi na kailangan at wala din namang ibang kasama ang kadate niya. Nagtaka si Loren dahil tila kakaiba ang date na yon. Sa panahon kasi na yon ay kailangan munang manligaw sila. Harana. Yun ang kalimitang ginagawa nilang kabinataan kapag naniligaw sa babae. Pero itong nakilala ni Gibo, iba. Date na kaagad kahit hindi pa naman siya nakapangligaw ng formal. Gusto sana siyang tanungin muli ng kaibigan pero nagmamadali na itong umalis. Kung kaya't hindi na lamang niya inabala pa ang kaibigan. Naging abala na sa kaingin at pagtatanim si Loren ng araw na yon. Hapon na makauwi ito sa kanila. Hindi na siya nakadaan pa sa bahay ng kaibigan niya si Gibo para malaman kung nakauwi na ito. Habang naghahapunan si Loren ay may narinig silang tumatawag sa labas nun. Nang tingnan ito ng tatay ni Loren, kapitbahay nila itong si Godwin, tatay ni Gibo. Pre, nandyan ba si Loren? Oo pre, nandito. Pasok ka pre. Hindi na pre. Magtatanong lang sana ako kung nakasama ba ni Loren si Gibo kaninang umaga. Nako, tiyoy, hindi ko po nakasama. Mag-isa lang po siya kanina, may date daw eh. Ayaw magsama ng iba kung kaya nagtrabaho na lamang ako sa bukid. Madami kasi kaming ginawa ni Tatay Poren din kanina. Sagot naman dito ni Loren. Ganun ba? Hindi pa kasi nakakauwi eh. Kaninang umaga pa yun umalis. Hanggang ngayon wala pa. Abay gabi na. Alam mo naman kung gaano ka riit dito sa lugar natin ngayon pre, di ba? Sagot ng tatay ni Loren nun. Baka nag-check-in na yun sa bayan tiyoy. Pampalubag loob naman ni Loren sa tatay ng kaibigan niya. Nahalata na sa mukha ang pag-aalala. At dahil wala daw ng anak ay umuwi na rin naman ito sa kanila. Si Loren nun, nag-aalala na rin sa kaibigan. Pero wala silang magawa kundi ang ipagpabukas na lamang. Kinabukasan, umagang-umaga pa lamang ay pinuntahan na niya ang kaibigan sa bahay nito. Lumuwag naman ang dibdib niya na makita ang kaibigan na nag-aalmusal na. Nag-usap sila nun at maayos naman ang naging usapan nila. Pero may napansin si Loren sa kaibigan niya. Tila ba hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Nakatulala lamang ito habang nakatingin sa malayo. At tila ba isang tingin isang sagot lamang ito sa kanya. Dahil nailang si Loren sa kinikilos ng kaibigan, nagpaalam na lamang siya ditong uuwi na. Tanging-tango na lamang ang isinagot nito sa kanya noon. Ibinalita niya sa Tatay Poren na nakauwi na si Gibo kung kaya't wag na sila mag-alala pa. Dahil doon ay napanatag na mag-anak. Naging abala na rin si Loren sa pagtatrabaho sa kaingin ng araw na yon. Hindi na siya muling dumaan pa sa bahay nila Gibo. Dahil iniisip niyang napagod yata ang kaibigan sa date nito kahapon. Pagka-uwi niya ng hapon, magtatakip silim na. Pagdaan niya sa bahay nila Gibo, narinig niya ang malakas na hiyaw ng nanay ng kaibigan niya. Kung kaya't napalapit siya dito para alamin kung anong nangyari. At dahil sa hindi naman siya iba sa pamilya, dali-dali na siyang pinapasok sa bahay ng kapatid ni Gibo noon. At doon ay nakita niya ang kaibigan na nakadilat lamang, pero hindi na humihinga. Dali-dali siyang tumakbo para tawagin ang albularyo na nasa kabilang burol. Malayo pa sa bahay ng albularyo ay tinawag niya ito. Tiyo Nestor! Tiyo Nestor! O bakit? Anong problema? Yung kaibigan ko po, si Gibo. Humihingi po, nangangailangan po ng tulong. Lumabas ang albularyo sa bahay nito, bit-bit ang kanyang lalagyan ng gamot at tungkod. Dali-dali silang naglakad papunta sa bahay nila Gibo. Pagdating nila sa bahay ng kaibigan, agad na napamura ang manggagamot sa nakita nito. Biktima ang anak ninyo ng aswang. Aswang? Tanong ni Tiyoy. Hindi niyo ba ito binigyan ng babala tungkol sa mga kabinataang nawawala o namamatay sa lugar natin? Binalaan ko naman yun nung nakaraang araw at kahapon bago umalis. Pero ewan ko ba sa batang yan,
Ni ayaw man lang makinig sa akin. Napabuntong hininga na lamang ang albularyo sa sagot na yun ng ama ni Gibo. Kagad naman siyang binalingan ng manggagamot. Nakikita kong ikaw yung sunod na pinagbabalakan ng nilalang, Loren. Oo. Nahintakutan niyang tanong sa albularyo. Pero teka, sandali ay mag-usap pa tayo mamaya. Unahin ko lang itong si Gibo. Wala nang buhay si Gibo nun. Wala na silang nagawa, kundi ang paghandaan na lamang ang lamay at burol nito. Binindisyonan na rin ng albularyo ang bangkay ng kanyang kaibigan. Dahil sa wala namang nag-iimbalsamo sa lugar nila ng mga panahon na yon, kung kaya't ililibing na din nila ito kinabukasan. Nag-usap na lamang ang albularyo at si Loren pagkatapos ng libing ni Gibo. Kinabukasan nga ay nagtulong-tulong ang lahat ng kanilang kapitbahay para mailibing ng maayos ang kaibigan niya. Hindi naman mapatid sa pag-iyak ang ina nito. Tanging si Gibo ang inaasa na mag-anak na makakatulong sa kanila. Pero ngayon wala na ito. Awang-awa si Loren sa mga magulang ng kaibigan. Pero wala naman siyang magagawa pa sa sinapit ni Gibo nun. Kung siguro isinama siya nito sa kanyang pag-alis baka hindi pa ito namatay. Pero nangyari nang hindi dapat mangyari kung kaya't wala na sila magagawa pa. Maayos na naidaos ang libing pero nang pauwi na sila, may nakitang babae si Loren na nakatanaw sa burol. At tila ba pamilyar ang babae na yun sa kanya. Parang nakita na niya yun, pero hindi niya matandaan kung saan at kung kailan. Animoy naramdaman ng albularyo na may tao sa gawing kinaroroonan ng babae, kung kaya't kaagad itong lumingon sa lugar. Pero tila ba isang kisap mata lang ay nawala na ito. Kung kaya't naisip ni Loren na siguro, namamalik mata lamang siya sa kanyang nakita. Nandito siya, wika ng albularyo nun. Sino ho, Tiyoy? Yung bumiktima sa kaibigan mo. Nasaan po? Mabilis siya. Alam niyang may albularyo sa paligid at nakakakilala sa kanya. Kaya kaagad nang nagtago. Napaisip naman si Loren kung sino ang pinagsasasabi ng matanda. Pagbalik naman nila sa bahay nila Gibo, ay kaagad siyang niyaya ng albularyo sa bahay nito. Nagpaalam naman si Loren sa kanyang mga magulang na pupunta siya sa bahay ng manggagamot. Pumayag naman ang mga ito dahil kakilala nilang albularyo at malaki ang tiwala nila dito. Bago sila umalis sa bahay ay may inihip ang albularyo sa kanyang bunbunan. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya kung para saan yan. Huwag dito, delikado. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, kaagad siya nitong pinapasok at isinara na nito kaagad ang pinto. Tiyo Nestor, ano na po yung pag-uusapan natin? Babae may gawa niyan kay Gibo. Kaibigan mo siya, Loren. Wala ba siyang sinabi sa iyo kung sino ang babaeng kikitain niya ng araw na yon? Tiyo'y sinabi niya sa akin pero hindi ko alam kung bakit tuwing sasabihin niya yung pangalan ng babae. Parang nabibingi ako. At kung naririnig ko naman nakakalimutan ko kaagad. Pagtatapat ni Loren sa albularyo. Normal lamang na nangyayari sa ang ganong sitwasyon. Lalo na't gabunan ang nilalang na may kagagawa nito. Nagkataon lamang na mataas ang dungan mo kung kaya't hindi nawawala sa isip mo ang mga pag-uusap ninyo ni Gibo. Tinanong ni Loren si Nestor kung ano ang may tutulong niya para mahuli ang nilalang na nambibiktima ng kalalakihan nun. Patataasin ko pang dungan mo, Loren. Pero hindi kita pwedeng mabigyan ng poder dahil malalaman yun ng nilalang. Sa pamamagitan ng mataas na dunga na hindi madadaig ng nilalang ang iyong kamalayan. Subalit sumunod ka sa gusto niya mangyari ha. Magkunwari kang nawalan ka ng kakayahang maging matino at maging sunod-sunuran na lang sa gusto niya. Sinisiguro ko sa iyo na sa lahat ng galaw mo, nakasunod ako. Paninigurado ng albularyo kay Loren nun. Sige po, gagawin ko po lahat na makakaya kong gawin. Mahuli lang yon. At mabigyan ng hustisya yung mga nabiktima niya. Kagad na ginawa ng albularyo ang ritual sa pagtataas palalo ng dungan ni Loren.
para mapanatili nito ang kanyang kamalayan sa anumang klaseng panlilinlang sa kanya ng nilalang. Mahigit 1 oras din naman yung ginawa ng albularyo hanggang sa makumpleto na nito ang ritual. Saglit namang nagpahinga si Loren bago ito nagpasya ng umuwi. Inihatid naman ito ng albularyo hanggang sa paanan ng burol. Aakit na lamang si Loren ng isa pang burol kung saan nakatirik ang kanilang tahanan. Kinabukasan naman ay balik na si Loren sa dati niyang ginagawa, pagtatanim at pag-aalaga ng kanilang mga tanim sa kaingin. Medyo nagtataka naman siya nang dumaan siya sa bahay nila Gibo dahil nakita niya sa pamilya nito na tila ba normal na lang ang lahat. Balik ang mga tao sa dati nilang ginagawa sa araw-araw. Para bang ganun lang ang mga ito kabilis na nakalimutan ng kanyang kaibigan. Nagkataon naman na sa kanilang kaingin ay naroroon ang albularyo. Nag-aasikaso din ng kanyang mga pananim na gulay. Kung kaya't nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap at doon niya nakwento ang kanyang nakita sa pamilya ni Gibo. Natural lang yun sa kanila, iho. Ganyan ang mga nangyayari sa mga tao na biktima ng nilalang. Nakakalimutan nila ito kaagad. Tanging sa mga tao lamang na may mataas na dungan kagaya mo ang hindi makakalimot sa mga nangyari at sa mga pambibiktima ng demonyo mga yon. O siya, sige na. Huwag na natin pag-usapan muna yan dito, ha? Naging abala na ulit si Loren pagkaalis ng albularyo. Kinahapunan, naghahanda na si Loren sa pag-uwi nang may nakita na naman siyang tila ba isang babae na nakamasid sa kanya. Saglit mang kinabahan sa nakita. Hindi na lamang niya ito pinansin pa. Naipon mo na ba ang mga ibebenta mo sa patag bukas, anak? Opo tay, naipon ko na lahat. Ibababa na lang natin to bukas. Kagad naman silang naganda pag-uwi nun. Sa daan nila sa baba ng burol, doon niya nakita ang magandang babae na nakikita niya sa patag nun. Yun ang babaeng hinahangaan niya. Ngumiti ito sa kanya at nginitian niya rin ito pabalik. Gusto pa sana niyang lapitan yon pero kinausap na niya ang kanyang tatay Poren na naging sanhi ng paglingon nito at yung dahilan ng biglang pagkawala ng babae. Sabi ko na nga ba nagpapanggap lang yun. Wika ni Loren sa sarili nun. Kinabukasan ay magkasama si Loren at Tatay Poren sa pagbaba sa patag para dalhin ang kanilang paninda. Doon lumapit ang babae para bumili ng tinitinda niyang kalabasa. Muli ay nginitian siya nito at doon ay nakipagkilala ito sa kanya. Belinda. Doon ay bumalik sa isipan niya ang binabanggit na pangalan ni Gibo noon. Nang minsan niyang tanungin ang kaibigan kung ano ang pangalan ng babae na nakilala nito. Noon lamang rumihistro sa isip niya na Belinda pala ang paulit-ulit nitong sinasabi. Ikinagagalak ko makilala ka, Belinda. Ako nga pala si Loren. Wika nito. Sabay abot sa kamay ng dalaga para makipagkamay. Dali-dali namang nakipagkamay ito sa kanya na maluwag ang pagkakangiti. Kung kaya't hindi nito na itago sa kanya ang tila ba nangingitim ng ngipin ng dalaga at ang amoy nito na masakit sa ilong. Maya-maya pa, may lumapit sa kanya na matandang babae. Bumili din ito ng tinitinda niyang gulay, kung kaya't umalis na lamang si Belinda. Kinausap siya ng matanda na mag-ingat kay Belinda dahil kakaiba ang babaeng yon. Tumango at nginitian niya na lamang ang matanda. Hindi pa nakontento sa pagbibigay babala ang matanda sa kanya. Lumapit pa ito sa ama niya at pinalaan din yon. Kung kaya't ganoon na lamang ang pag-aalala ng kanyang ama na tumingin sa kanya noon. Nilapitan niya naman ang kanyang ama at sinabihang ayos lamang siya at walang kung anumang nangyari sa kanya noon. Pero nang muli niyang tiningnan ng dalaga, ay kinindatan niya pa ito. Pinakita niya na interesado siya dito. Kung kaya't maluwag ang pagngisi nitong tumalikod na. Katanghalian, naubos na ang kanilang paninda. Nilapitan siya ng babae at sinabihan na sana ay magkikita pa sila muli.
Magkikita tayong muli, Belinda, pangako yan. Sadyang nilambingan niya ang boses na bulong sa babae na siyang mas lalong nagpaluwag ng ngisi nito. Tinitingnan naman siya ng matatanda na animoy binabalaan siya ng mga ito pero nginingitian na lamang niya mga yon. Lingid sa kaalaman ng mga ito, nakikita ni Loren ang mga katangian ng babae na hindi nakikita ng mga normal na tao. Kagaya na lamang ng mga paa nitong kulubot na. Kahit pa ba natatabunan niyo ng mahaba nitong saya, nakikita niya ito tuwing naglalakad. Ang maitim nitong mga ngipin, lalo na ang masangsang nitong amoy. Pagkatapos nilang magligpit ng pinaglagyan nila ng kanilang paninda at makapamili ng mga kakailanganin nila sa bahay, dali-dali na silang umuwi na mag-ama. Habang naglalakad pa uwi ay nakikita niya sa gilid ng kanyang balintataw ang babae na sumusunod sa kanila. Pero hinayaan niya na lamang yon at hindi na lamang pinansin pa. Pagdating sa kanila, pagpasok nila ng bahay, dali-daling sinarado ng kanyang ama ang pintuan. Kinausap siya tungkol sa babae. "Huwag ka na mag-alala sa akin, tay. Matanda ho na ho ako. Alam ko na yung ginagawa ko." Lingid naman sa kaalaman ni Loren ay nasa paligid lang ang babae at nakikinig kung ano ang pinag-uusapan nila mag-anak. Iniwasan naman niya makapagsalita ang kanyang ama ng hindi maganda sa babae noon, dahil alam niyang walang sinasanto ito. Kinabukasan, nakarinig sila ng balitang may pinatay na tao at nakita na lamang sa may tawid ng sapa. Doon malapit ang bahay ng matanda na lumapit sa kanya at nagbigay ng babala noon. Nang pinuntahan nila at tingnan kung sino ang namatay, nahintakutan ang kanyang ama nang malaman na ang matanda na lumapit sa kanya yon. Nagkataon naman na naroroon itong albularyo na ito. Kinausap ito ng kanyang ama kung kaya't sumama ang albularyo sa bahay nila para ito na ang magpaliwanag sa kanyang ama noon kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Awang-awa si Loren sa matanda. Nakaluwa ang naiwang bituka nito. Ang ibang laman loob naman ito ay walang natira. Muli, Sir Seth, nakita ni Loren na naroroon sa may krimen. Nakikimasid si Belinda. Parang nakikiosyoso lamang din at nag-aalala sa nangyari. Kinabukasan, ang usapan nila ng babae na magkita muli sa patag. Hapon ang pinili niyang oras nun. Idinahilan niyang busy sa umaga kung kaya't sa hapon na lamang. Pagdating niya sa patag ay naghihintay ang babae. Nakasuot na ito ng damit na lantad ang dibdib niya at di ba kaakit-akit ang pag-ayos nito. Pero lingid sa kaalaman niya ay nakikita ni Loren ang kanyang totoong anyo. Nilapitan siya ng babae at naka-abresyete naman ito sa kanyang nagtatanong kung saan niya gustong pumunta sila. Kagad namang sumagot si Loren. Doon sa may kaingin namin. Merong parang kuweba sa baba nun. Doon may nakatagong ilog. Para maligo doon lalo na kapag gabi na. Napapalibutan kasi ng matataas na puno eh. Paniguradong angkop sa atin yun, Belinda. May lambing ang boses na pagyaya niya dito. At dahil sa sinabi niya ay mas lalong lumuwag ang pagkakangisi ng babae. Kaso Belinda, maglalakad lang tayo papunta sa lugar hindi kasi makakapasok yung kalabaw doon. Wika ni Loren sa dalaga. Ay naman dito ay wala umanong kaso sa kanya. Basta't kasama niya umano si Loren. Okay lang umano na maglakad kahit malayo. Bumili si Loren ng mga makakain nila noon. Tinanong niya ang dalaga kung anong gusto nitong kainin pero sumagot lamang ito na si Loren na umanong bahala. Bumili na lamang si Loren ng konting makukutkot at kagad na silang umalis. Masaya pa silang naglalakad ng una. Si Loren pang nauuna. Masaya pa silang nagkikwentuhan. Pero maya-maya pa ay tumahimik na itong si Belinda. Naririnig niya na ang tila ba pagbubulong nito. Na alam ni Loren na isang orasyon yon.
Nang huminto na ito sa ginagawa, huminto siya para ito na ang paunahin sa paglalakad. Mas nakangisi naman ang babae ng ginawa niyo ni Loren. Naisip ni Loren na siguro pag sa mga biktima niya ito ginagawa, siguro napakatamis para sa mga ito ang mga ngisi ni Belinda. Pero sa kanya na hindi naman nawala sa kamalayan, napakapangit ng dalaga nun. Kitang-kita sa ngisi nito ang maitim niyang hangarin kay Loren. Pero sunod-sunuran lamang dito ang binata. Habang papalapit sila ng papalapit sa lugar, ay siya namang hindi pagkibo ni Belinda. Kinakausap siya ni Loren kung malayo pa ba sila. Ang tanging sagot lamang nito, malayo pa. Alam ni Loren na ang kanilang dinaanan papunta sa lugar ay ang lugar na hindi malimit dinadaanan ng mga tao. Sinasabi nilang may nambabagat sa lugar na yon. At doon pumasok sa isip ni Loren na baka si Belinda din ang nambabagat ng mga tao na nagagawi sa lugar. May nasa 2 oras na silang naglalakad. Pero para hindi mahalata ay hindi na lamang ito pinapansin pa ni Loren. Patuloy lang siyang nakabuntot kay Belinda. Lubog na ang araw nang marating nilang masukal na bahagi ng gubat. At sa gitna ng nagsisitaas ang puno ng kahoy at talahib nun, ay may nakita siyang nakatirik na kubo. Niyaya siya ni Belinda na doon umano sila muna sa bahay niya. Dali-dali namang sumunod si Loren na animoy sunod-sunuran lamang ito sa dalaga nun. Masayang-masaya si Belinda. Pagkapasok nila ng kubo ay kaagad sinutong pinahiga sa papag. Sinimulan na siya nitong halikan sa masiselan na bahagi ng kanyang katawan. Pero sa halip na makaramdam ng pagtawag ng laman ay nahihintakutan si Loren sa kanyang mga nakita. Nagpapaiba-iba ang mukha ng dalaga. Pero nilalabanan niya ang kanyang takot para hindi mahalata ng dalaga nun. Maya-maya pa ay huminto ang dalaga. Nagpaalam muna ito sa kanya na lalabas saglit sa kubo nun. Siguro ay naramdaman ito na may umaaligid na dahil narinig ni Loren ang mga yabag ng tao na animoy naglalakad sa labas nun. Paglabas ni Belinda, dali-dali na ibinotones ni Loren ang suot niyang polo at kaagad na bumaba ng papag. May nakita siyang lumang aparador. Binuksan niya yon at nakita niyang iba't ibang damit ng kababaihan. Pero ang gumimbal sa kanya ay nang makita niya ang lampin ng isang sanggol na may mantsa pa ng dugo nun. Kung ganon, hindi lang kalalakihan ang binibiktima ng demonyo na ito, kundi ang mga walang kamuwang-muwang na sanggol. Sa ilalim ng papagay may nakita siyang baol. Hinila niya yun palabas. Gusto sana niyang buksan pero nakalak yun. Kung kaya't kaagad niyang kinuha ang maliit na kutsilyo na nilagay niya sa kanyang bulsa. Bago pa siya umalis ng bahay, yun ang ginamit niya para buksan ang baol. At doon niya nakita ang iba't ibang damit ng kalalakihan. Kasama na doon ang damit ni Kibo. Grabe ang galit ni Loren nun. Tama ang manggagamot na biktima ng aswang si Kibo. Maya-maya ay narinig ni Loren na bumukas na bigla ang pintuan ng kubo. Dali-daling pumasok si Belinda. Pero ibang-iba na ang itsura niya. Nakipagbuno si Loren sa nilalang hanggang sa nasugatan siya nito sa leeg nun. Mabuti na lamang at kaagad siyang nakailag kung kaya't daplis lamang ang sugat nito. Doon na pumasok itong manggagamot, kasama ang tatay ni Loren. Kaagad na hinampas ng albularyo ang nilalang ng buntot ng pagi. Bigla itong napahiyaw. Kaagad na tumalon palabas ng bintana at tumakbo paloob sa masukal na kakahuyan. Dali-daling tinalian ni Loren ng panyo ang kanyang sugat sa leeg. Pagkatapos ay tumulong na ito sa paghabol sa nilalang na yon. Hindi nila ito kaagad na nakita hanggang sa makarating na sila sa ibaba ng kuweba kung saan naroroon ang malinaw na ilog. Kaagad na nakita ng albularyo ang mga bakas ng paa sa putik. Sanhi na may tumakbo doon at nagtago lamang sa kung saan.
Hindi pa nila kaagad makita ang nilalang dahil napakadilim ng paligid. Nang maya-maya pa, naramdaman ni Loren na may kumalmot sa kanya. Nakita ng albularyo na isang yung itim na aso. Dali-dali niya itong hinampas ng buntot pagi. Kaagad na natumba ang nilalang. Muli ay hinampas ito ng albularyo hanggang sa hindi na ito makagalaw pa. Sa galit ni Loren ay kinuha niya ang tabak ng albularyo at tinagahan ito sa likod ng balikat ng hayop na yon. Sa sugat nito at paulit-ulit na paghampas ng buntot pagi, nanghina ang nilalang at unti-unti na itong bumalik sa dalagang anyo niya. Tumambad sa kanila ang mukha ni Belinda at iba pang mukha na siguro ay ginaya lang ng nilalang na yon. Hanggang sa naging isa itong matanda na may maputi at mahabang buhok at payat na pangangatawan. Pero litaw ang maitim at mahaba nitong pangil. Tinalian nila ito at binuhat tsaka dinala sa kubo ang nilalang. At doon ay kaagad na nilang sinunog ang kubo niya. Sa wakas, wala nang kinatatakutan natin. Wala nang mambibiktima pa ng inosenteng kabataan. Pagkatapos tupukin ng apoy ang kubo ay kaagad na naglakad sina Loren, ang albularyo, at itong tatay niya. Pagkatapos ng karanasan na yun ni Loren ay nagsumikap itong makahanap sa bayan nang magpapaaral sa kanya habang nagtatrabaho. Nasa 24 na si Loren na makapagtapos ito ng elementarya. Huminto din naman ito at nagtrabaho bilang isang tagapamahala ng tindahan ng kanyang amo na siyang nagpaaral sa kanya hanggang makatapos nga siya ng elementarya. Doon na niya nakilala si Mina na siyang nagtatrabaho bilang kahera ng tindahan at kalaunan naging asawa niya.